Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Hilton tungkol po sa kanyang Ninong Bal at syempre yung bagong karakter po na anak ni Ninong Bal. Dear Kuya E, noon pa lang nababanggit na ni Ninong Bal sa akin na gwapo raw ang anak niya, pero ang picture niya na pinakita ay yung maliit pa ito. Malay ko ba na binata na pala ito ng makikita ko. Sa pagkakataon, pang basa ito sa poso. Parang pelikula yan, no? May usapan kami ni Ninong Bal. Sa anong araw kami magkikita tuwing walang lakad. Pero hindi niya nasabi sa akin ang araw na yon na naroon ang kanyang 6-footer na anak. Si Jacob. Parang pang bikini open ang katawan. May pa-abs kasi. At sanay din siya. Batak pala yung katawan sa trabaho sa probinsya sa kanyang murang edad. At sa kanyang taas na 6 foot 16 years old. Palang pala ito. Batang bata. Pero hindi halata Kuya E na siya ay batang bata dahil sa tangkad. At dahil nga sa tangkal din ng paps. Naka-white trip pa naman. Makalunok laway si Jacob Kuya E. Oh, andyan ka na pala. Pasok ka dito. Wika ni Ninong Bal. Yan ang anak ko si Jacob. Sabi ni Ninong Bal. Sabi ko, grabe, ang tangkad. Pinakilala ako ni Ninong Bal. Tumango lang si Jacob sa akin. Aba, mahiyain. Tara, pasok ka dito. Sabi ni Ninong Bal. Bumulong si Ninong Bal. Biglaan ang dating niyan. Hinatid ng tiyuhin. Sabi ko, dito na ba siya titira? Sabi ba naman niya, bakit nagustuhan mo ba? Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Matangkad, maganda katawan. Ayaw mo ba sa kanya? Natawa ko, bata pa yan, di ba? Sa lagay kong matanda nga, papatulan mo? Tulad mo po, sagot ko. Baka masapak ako ng anak mo, Ninong Bal. Hindi ah. Mabait yan, sagot naman niya. Ikaw talaga. Pero wait nga pala, may lalakarin kasi ako ngayon. Kaya baka pwedeng samahan mo muna dito si Jacob. Kadarating lang walang kasamahan. Sabi ko, sige. Bago umayos si Ninong Bal, tila minasahi pa ako sa likod. Pero ang totoo, tinutok lang ang kanyang paps sa aking likuran. Sabi sa akin, namimiss ka nito. Nang pumasok si Jacob sa pinto, nakatapis ito Kuya E, hawak ang kanyang hinubad na brief doon sa paliligo. At dahil doon ay mas nakita ko ang maselang bahagi o umbok ng paps. Mana sa ama talaga. Naisip ko, anak, Jacob, ito si Kuya Hilton mo ha. Aalis lang ako sandali ha. Po, sagot ni Jacob. Anak, huwag kang mahihiya. Gusto mo gumala muna kayo. Maraming magandang pasyalan dito. Magbihis ka na at sabay-sabay na tayong lumabas. Sige po, wika ni Jacob. Naisip ko, ang tangkad nga parang aanga-anga naman pala tong si Jacob. O baka naman nahihiya lang. Judgmental lang ang peg ko Kuya E. Bagaman gwapo si Ninong Bal, parang naisip ko, siguro maganda ang nanay o sa nanay nagmana to. Habang naghihintay kami sa pagbibihis si Jacob sa taas ng bahay, sabi ko kasi kay Ninong Bal parang walang nakuha sa kaniyang anak. Meron daw naman. Pabulong na sinabi sa akin, etits. Loko tong si Ninong Bal. Natakam tuloy ako lalo kung gayon. Mahirap din ito dong lantakan yun. Bata pa yan ha, sabi ni Ninong Bal sa akin. Sabi ko, bata pa din naman ako nang nakuha mo Ninong. Loko ka talaga. Maya-maya pa mula sa taas ay bumaba na si Jacob. Anak ng teteng. Ang gwapong bata naman talaga. Mukhang probinsyano pero ang hot ng forma. Kahit sando lang naman ang shorts at shorts ang suot. Sobrang ang ganda ng dala niya. Bagsak ang buhok ni Jacob. Maganda, matangos ang ilong. Agoy, mukhang may bago akong pagpapantasyahan. Titikman o tititigan. Pwede na ring boat. Kuya E, ang sabi ko, Kuya E,
Ang sabi ni Ninong Bal, tara na, baka matunaw ang anak ko. Biro niya. Nahiya tuloy ako kay Jacob. Ay, sabay lang kaming mga lumabas doon sa pinto. Naglakad kami pabayan. Doon kami iniwan ni Ninong Ninong Bal sa parke ni Jacob. Nag-ikot kami ni Jacob at nagkwentuhan. Yung muscle ni Jacob sa murang edad, gumagalaw-galaw. Sabi niya puro mabibigat daw kasi ang ginagawa niya sa probinsya. Kaya kinontak niya ang papa niya na si Ninong Bal nga. Para-paraan Kuya E dahil nagkaroon akong tsansang pisilin yung muscle ni Jacob. Dahil sa matangkad nga si Jacob at gwapo, walang humpay ang mga lumilingon sa kanya. Bagong mukha din kaya siguro iniisip ng tao, sino ang kasama ko? Jowa ko raw ba? Sabi ko, anak ni Ninong Bal. Bakla ka ba? Tanong sa akin ni Jacob. Ay, nagulat naman ako sa tanong ng bata. Nahirapan akong tumingala, sabi ko nga, ang hirap mo naman kausap. Pero bakit mo naman natanong? Ayaw mo ba sa bakla? Hindi naman, marami akong friends na bakla sa amin. Sabi ko, okay. Di may nakachup-chup na sa'yo. Grabe rin yung tanong ko Kuya E. Hindi sumagot si Jacob pero tumango. Ay, may future. So may jowa ka sa province? Jowa ba ay friend? Hindi, I mean parang boyfriend o girlfriend o gay friend? Dati may nag-aalaga sa akin. Sabi ko, aba, ang bata pero may nag-aalaga. Hindi naman pala bata ang isip nito. Pero minahal mo ba sila? Sabi niya hindi daw, basta lang daw okay lang daw na isama-sama siya. Sabihin jowa pero hindi naman daw sila nagkikiss. Buti hindi sila napupulaan kasi bata ka pa. Sabi nga 19 na ako para daw walang kaso. Payag ka naman? Sabi ni Jacob, nagbibigay silang pera. Naisip ko ang aga naman palang namulat ng Jacob sa makamundong gawain. Sabi ni Jacob sa akin, huwag kang mag-alala kung gusto mo, libre ka lang. Grabe si Jacob, Kuya E. Bakit mo naman nasabi yan? Bakit ayaw mo ba? Siyempre, ikaw ang una na kilala ko dito. Kung gusto mo lang naman, pero alam ko gusto mo. Sa tingin mo palang kanina, huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong kay Papa. Aba nga naman. Ang dami-dami palang alam ng bata. Maya-maya pa Kuya E, natigilan si Jacob. May nilingon na babae. Ang ganda naman nun, no? Sabay turo sa akin. Kilala mo ba yan? Sabi ko, oo, anak yan ni Kasyoning. Pakilala mo ako Sabi ko, agad-agad ba? Di sa susunod kapag nalantakan mo na ako. Sabi ko, loko, ganyan ka ba talaga? Sabi ni Jacob, wala lang, feel ko lang okay ka naman basta wag mo sabihin kay Papa Bakit naman? Sabi kasi sa akin, wag daw muna ako mag-asawa, bata pa raw ako. Hindi niya alam, dami ko nang napasok. Kahit nga di babae, napasok ko na. Ang daling kausap ni Jacob. Feeling ko, magkakasundo kami. Feeling ko, hindi lang ang ama kundi ang anak ay kahuhumalingan ko Kuya E. Pero may bilin si Jacob. Bawal daw ma-inlove. By the way, gustong gusto ko yung labi niya. Manipis na parang laging basa. Nung hapon na yun Kuya E, dun ako madalas napapatingin sa kanyang labi. Sabi ni Jacob, naku, pag ako natunaw ha? Sabi ko naman, alam mo Jacob, akala ko tahimik ka at mainhin. Hindot ka pala, ang dami mong alam. Basta, tandaan mo ha, may free hotdog ka, sabi niya. Natawa naman ako. Sa'yo ano katindahan at may pa-free hotdog pa? With cream cheese, ayaw mo pa ba? Ewan ko sa'yo Jacob. Lumakad kami ng lumakad at tawa naman ako ng tawa. Magaan kausap ang Jacob. Nag-food trip. May budget kami pareho na bigay ni Ninong Bal. Oo nga pala, si Papa ko ba may girlfriend? Sabi ko ha? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Sabi niya kasi wala daw, parang hindi naman ako naniniwala. Oh, yun naman pala. Bakit ayaw mong maniwala? Sabi kasi ni Lolo at Lola, babaero daw si Papa. Naisip ko Kuya Ina,
Sabihin sana sa kanya na ako ang girlfriend ng papa mo, pero baka mabigla ang bata. Lagi sa amin si papa mo. Kaibigan niya kasi si kumpare niya o kumpare si tatay ko. Wala naman siyang nadadalang babae. Ewan ko nga ba kung bakit sa kabila ng pagiging taklesa ni Jacob, hindi ba niya naisip na baka may something sa amin ng Ninong Bal. Naalala ko ay Ninong nga pala ang tawag ko. Alangan namang pag-isipan niya ako. So hayaan ko na nga na wala siyang alam. Kasi natatakam na ako sa pre-hotdog at cream cheese pa. Ilang sandali pa Kuya E, tinawagan naman ni Jacob si Ninong Bal. Tinanong kung nasaan na at tinatanong din pati kami. Baka gabihin daw siya pag uwi at hayun, tama nga ang hinala ko na napainom na naman. Asikasuhin ko raw muna si Jacob at samahan sa bahay Kuya E. Nung magdidilim na, niyaya niya na ako ni Jacob pa uwi ng bahay. Bumili kami sa nadaanang ihaw-ihaw at ipinabalot. Yun daw ang ulamin namin. Nakakbay pa sa akin si Jacob na pagkatangkad-tangkad. May pisil-pisil sa balikat at binibiro akong sundutin sa puwet. Loko ka, sabi ko. May kiliti ka pala dyan ha, wika ni Jacob. Hanggang sa nakarating na nga kami sa bahay. Umakyat muna si Jacob at may kukunin lang daw. Ako naman, nagayos ako ng pinamili naming inihaw. Hanggang sa marinig ko Kuya E, tinatawag ako ni Jacob. Napakaripas naman ako ng takbo papanhik sa taas at nagulat ako Kuya E. Si Jacob, walang pambaba at tila ba nag-aanyaya ang ngayoy paps na mamula-mula at mataba. Kuya E, bitin mode muna sa kung anong mangyayari. Hilton. Okay, maraming salamat sa iyo, Hilton. Ayan, talagang maganda rin ang pagkakabitin mo ha. Anyways, maraming salamat sa iyo Hilton at abangan natin ang susunod na kwento kung anong mangyayari sa inihaing hotdog ni anak ni Ninong Bal na si Jacob, no? At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta at patuloy po na nagpapadala ng kanilang mga liham. Alam ko, marami rin kayong mga pinagkakabalahan pero binibigyan nyo ako ng time para makapaggawa kayo ng inyong mga kwento at nagpapasalamat ako sa inyo. Though sana naman wag naman ganong katagal na yung susundan yung letter nyo. Siyempre nabibitin din naman yung ating mga tagapakinig. Pero maraming salamat talaga sa patuloy nyong pagsuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.